Pangalan ko ay Ana Vargas. Ako ay 31 taong gulang. Kahapon ng gabi, sa kasal ng kapatid kong babae, sinampal niya ako ng malakas sa harap ng 500 bisita. Pinahiya niya ako at tinawag na basura. Nagsimulang tumawa ang lahat sa paligid namin. Hindi ako nagreklamo. Hindi ako lumaban. Tumayo lang ako doon sa katahimikan. Pero biglang lumapit ang kanyang mapapangasawa at sumigaw. Alam mo ba talaga kung sino siya? At sa sandaling iyon, nagbago ang buong bulwagan. Bago ko sabihin sa inyo kung ano talaga ang nangyari, pakiusap, i-like at i-subscribe sa channel at sabihin nyo sa comments kung taga saan kayo. Ngayon, simulan na natin. Malakas ang tugtog. Malambing ang ilaw sa buong bulwagan at puno ng tawa, usapan at saya ang mga tao. Maganda ang kasal ng aking stepsister. Tumayo ako malapit sa likod ng bulwagan, malayo sa mga tao. Hawak ang isang baso ng tubig na hindi ko pa nagagalaw. Walang nakapansin sa akin. At sa totoo lang, mas gusto ko iyon. Ilang taon na rin nang huli kong makita ang pamilyang ito. Ilang taon na mula nang sabihin nila sa akin na umalis at huwag nang bumalik. Pero nang dumating ang imbitasyon, hindi ko alam kung bakit. Pumunta pa rin ako. Siguro gusto ko ng closure. Siguro gusto kong makita kung may nagbago ba. Pero habang nakatayo ako roon at nanonood sa kanilang tawanan ng magkakasama, napagtanto ko ang isang bagay. Walang nagbago. Sa kanila, ako pa rin ang parehong babaeng itinapon nila. Hindi naman ako palaging ganito. May panahon na nagmamakaawa ako para sa kanilang pagmamahal. Bata pa ako noon, mga 16 taong gulang. Namatay ang nanay ko at mabilis na nag-asawang muli ang tatay ko. Doon pumasok siya sa buhay ko, ang stepsister ko. Mula pa sa simula, malinaw na ipinakita niya na hindi ako kabilang. Lahat ng bagay ay nasa kanya atensyon, pag-aalaga, pagmamahal at wala akong kahit ano. Kapag may mali sa bahay, ako ang may kasalanan. Kapag umiyak siya, ako ang sinisisi. Kapag may gusto siya, ako ang kailangang magbigay. Sa una, tahimik lang ako. Akala ko, kung magiging mabuti ako, kung iiwas ako sa gulo, baka tanggapin nila ako. Pero hindi iyon dumating. Hindi ko malilimutan ang gabing lahat ay natapos. Nakaupo kami sa hapagkainan nang biglang umiyak ang stepsister ko. Hindi totoo, pero walang nagtatanong sa akin. Hindi man lang ako tiningnan ng tatay ko. Itinuro lang niya ang pinto at sinabi, "Umalis ka." Ganun lang. Walang paliwanag. Walang pangalawang pagkakataon. Tumayo ako roon at naghintay na may huminto sa kanya, na may magsabi na hindi totoo. Noong gabing iyon, nawala sa akin ang tahanan at pamilya. Ang unang ilang taon ang pinakamahirap. Wala akong pera, walang suporta, walang mapagkakatiwalaan. Nagtrabaho ako sa maliliit na trabaho, naglinis ng mesa, tumira sa murang kwarto. Minsan, hindi ko alam kung saan ako matutulog, pero nagpatuloy ako dahil wala na akong mawawala. Unti-unti, nagbago ang mga bagay. Nag-aral ako, nagtrabaho ako ng masigasig kaysa sa kahit sino. Maraming beses akong nabigo, pero natuto ako sa bawat pagkakamali. At unti-unti, nakabuo ako ng isang bagay na walang makakakuha mula sa akin. Lumipas ang mga taon at isang araw, napagtanto ko na hindi na ako nakikipaglaban para mabuhay. Ako na ang nananalo. Ang parehong babaeng tinawag nilang walang kwenta ay nakabuo ng isang bagay na mas malaki pa sa kanilang iniisip. Pero hindi ako bumalik. Hindi ko sinabi sa kanila. Hindi ko na kailangan ang kanilang pag-aproba. At ngayon, narito ako, nakatayo sa kasal ng stepsister ko at nanonood sa buhay na palaging iniisip niyang karapat-dapat sa kanya. Mukhang masaya siya. Perpektong damit, perpektong ayos, perpektong buhay. Tulad ng dati, sa isang sandali. Naisip ko na baka umalis na lang ako. Walang dahilan para manatili. Pero bago ako makagalaw, narinig ko ang malakas at matalas niyang boses
na tinatawag ang pangalan ko. Nag-ikot ang mga ulo. Tiningnan ako ng mga tao. Naramdaman ko ang mga mata nila na humuhusga, mausisa. Lumapit sa akin ang stepsister ko. Ang tunog ng kanyang takong ay malakas sa sahig. Nawala ang ngiti niya. Napalitan ng isang bagay na malamig. Talaga bang pumunta ka? Sabi niya, malakas na para marinig ng mga malapit. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya ng kalmado. Lumapit pa siya. Tiningnan niya ang simpleng damit ko, ang tahimik kong presensya. At nakita ko sa mukha niya ang pagkasuklam. Tingnan mo ang sarili mo. Sabi niya, umiling. Talaga bang naisip mong makakatayo ka rito, kasama ang mga katulad namin? Nagsimulang magbulungan ang ilang bisita sa paligid. Naramdaman ko ang tensyon na lumalaki. Pero nanatili akong tahimik tulad ng dati. At siguro iyon pa ang lalong nagpagalit sa kanya. Tumawa siya. Isang matalas na tawa na mapanghamak. Hulaan ko. Patuloy niya ng mas malakas. Siguradong maririnig ng marami. Pumunta ka rito para humingi ng tulong sa akin. Wala akong sinabi. Hindi ko kailangan. Pero sa mga mata niya, ang katahimikan ko ay parang kahinaan. At doon nangyari. Walang babala. Tumaas ang kamay niya at sinampal ang mukha ko. Isang matalas na tunog ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Sa isang segundo, naging tahimik ang lahat. Pagkatapos, nagsimulang tumawa ang mga tao, mahina sa una, tapos lalong malakas parang entertainment. Parang ako ay isang biro lang. Sumakit ang pisngi ko, pero hindi ko hinawakan. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Tumayo lang ako roon sa katahimikan. Lumapit pa siya. Ibinaba ang boses, pero sapat pa rin para marinig ng iba. Hindi ka kabilang dito, sabi niya. Hindi ka kailanman naging. At habang patuloy ang tawa sa paligid ko, napagtanto ko ang isang bagay. Ito ay hindi na ang nakaraan. Hindi na ako ang walang kakayahang batang iyon. Hindi na. Pero hindi pa rin ako gumalaw. Hindi pa rin ako nagsalita dahil hindi ko kailangan. At doon lumapit ang isang tao. Alam mo ba talaga kung sino siya? Ang boses ay malakas at matalas. Pumutol sa tawa na parang talim. Naging tahimik ang buong bulwagan at lahat ng ulo ay lumingon. Hindi ko kailangang tumingin para malaman kung sino. Pero tumingin pa rin ako. Ang mapapangasawa ng stepsister ko. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo. Ang mga mata niya nakatuon sa akin, hindi sa kanya sa akin. At may isang bagay sa ekspresyon niya na hindi ko pa nakita noon. Gulat, totoong hindi mapagkakamali na gulat. Nagulat ang stepsister ko. Nalilito. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Sinusubukang tawanan ito. Relax lang. Wala yan. Siya lang naman ay. Tigil. Ang boses niya ay kalmado ngayon, pero matatag. Ang uri ng kalmado na pinakikinggan ng mga tao. Ang uri na nagpapalala sa mga bagay. Lumapit pa siya. Patuloy na tinitingnan ako na parang sinusubukang kumpirmahin ang isang bagay na parang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. At pagkatapos ay binanggit niya ang pangalan ko ng dahan-dahan. Maingat, Miss Vargas. May alon sa mga tao at nagsimulang magbulungan. Natigilan ang stepsister ko. Anong sinabi mo? Tanong niya. Hindi siya sinagot. Patuloy siyang nakatitig sa akin. Naghihintay. Sa isang segundo, naisip kong magsalita, magpaliwanag, pigilan ito bago lumala. Pero naalala ko ang tunog ng sampal niya, ang tawa, ang mga salitang hindi ka kabilang dito. Kaya sinabi ko, wala. Sapat na iyon. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagdududa tungo sa katiyakan. Huminga siya ng malalim, inilagay ang kamay sa buhok at humarap sa stepsister ko. Sa unang pagkakataon, may galit sa mga mata niya. Hindi maliit na galit, hindi pagkalito totoong galit. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Tanong niya. Napakurap siya, lubos na nalilito. Anong sinasabi mo? Sigaw niya. Labis-labis ka. Wala siyang halaga. Wala. Ulit niya. Isang maikling, hindi naniniwalang tawa ang lumabas bago umiling. Wala. Sabi niya ulit,
Mas tahimik ngayon. Lumapit pa siya sa kanya, ibinaba ng bahagya ang boses, pero hindi sapat. Naririnig pa rin ng lahat, ang taong sinampal mo, sabi niya ng dahan-dahan. Mabigat na tumama ang mga salita. Narinig ng lahat ng malinaw. Vargas Global Holdings, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Multimilyong dolyar na negosyo, pandaigdigang pakikipagsosyo, at isang pangalang iginagalang ng mga tao. At ngayon, unti-unting lumilingon sa akin ang bawat isa sa bulwagang iyon. Tinitigan siya ng stepsister ko, tapos ako, tapos siya ulit, at biglang tumawa siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi tiwala, hindi mapanghamak, nerbiyos, halos desperado. Tumigil ka sa biro, sabi niya agad. Hindi ito nakakatawa. Hindi ako nagbibiro. Ang boses niya ay hindi nagbago, kahit kaunti. Siya ang nagbuo ng lahat. Patuloy niya. Siya ang dahilan kung bakit umiiral ang kalahati ng ating mga international deals. Nagsimulang lumingon ang mga tao. Talagang tinitingnan ako. Hindi na may saya, hindi na may paghusga, kundi may ibang bagay. Kalituhan, pagdududa, takot. Umiling ang stepsister ko. Hindi, sabi niya. Imposible iyan. Tinuro niya ako. Umalis siya sa bahay na walang dala. Patuloy niya. Hindi niya nga kayang alagaan ang sarili niya. Paano niya magagawa iyan? Dahil hindi na siya ang dating tao. Tiningnan ko siya. Tapos, ang mga taong nakapaligid, lahat ng mga mukha na dating tumitingin sa akin ng mababa, ngayon ay parang nakakakita ng estranghero. At ibinigay ko ang pinakasimpleng sagot. Hindi ko kailangan. Tahimik ulit. Pero sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Lubos nang nagbago ang mukha ng stepsister ko. Nawala ang kumpiyansa. Napalitan ng isang bagay na marupok. Hindi sigurado. Nagsisinungaling ka, sabi niya. Pero hindi na malakas ang boses niya. Dapat, nagsisinungaling ka, hindi man lang siya tiningnan. Nakita ko siya sa board meetings, sabi niya. Nakita ko ang mga taong doble ang edad ko na tumatayo kapag pumasok siya sa kwarto. Iyon na. Nagbago ang bulwagan. Naramdaman mo ito na parang nagbago ang hangin mismo. Ang mga taong tumawa lang, ilang minuto ang nakalipas, ay tahimik na ngayon. Umatras ang stepsister ko, isang hakbang, tapos isa pa, na parang sinusubukang lumayo sa akin, sa sitwasyon, sa katotohanan. Katawa-tawa ito, bulong niya. Sinira mo ang kasal ko dahil dito. Doon siya tiningnan ng mabuti. Talagang tiningnan. At ang nakita niya sa mga mata niya ay nagpatigil sa kanya sa pagsasalita. Hindi ako ang sumisira, sabi niya ng mahina. Ikaw, nakatayo ang mga salita sa hangin, mabigat at pangwakas. Tinitigan siya. Hindi ka seryoso. Bulong niya, hindi siya nag-atubili. Seryoso ako. Mahabang katahimikan ang sumunod. Walang tugtog, walang tawa, walang galaw. Libu-libong tao ang nanonood. Pagkatapos ay umatras siya at sinabi ang isang bagay na walang inaasahan, hindi kita maikasal. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa bulwagan. Hindi kita maikasal. Sa isang segundo, parang hindi totoo. Pagkatapos, lahat ay gumuho. Anong sinasabi mo? Sigaw ng stepsister ko. Basag ang boses. Ito ang kasal ko. Mahigpit niyang hinawakan ang braso niya. Hindi mo pwedeng gawin ito dahil sa isang maliit na bagay. Dahan-dahang inalis niya ang kamay. Hindi ito maliit, sabi niya. Ipinapakita nito kung sino ka talaga. Nawala na ngayon ang kumpiyansa niya. Lubos na nawala. Tumingin siya sa paligid. Desperado. Nanay! Tatay! Sabihin niyo naman! Umiyak siya. Mabilis na lumapit ang tatay ko. Sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Dinggin mo! Sabi niya sa mapapangasawa. Pinilit na ngumiti. Mali lang ito. Mataas ang emosyon. Huwag nating gawin ang desisyon na ganito. Mabilis na tumango ang stepmother ko. Oo, eksakto. Hindi niya alam. Kahit sino ay maaaring magkamali. Pagkatapos ay may hindi inaasahang nangyari.
Humarap sa akin ang stepsister ko. Punong-puno na ng takot ang mga mata niya ngayon. Hindi galit, hindi pride takot. Sabihin mo naman. Sabi niya sa akin. Nanginginig ang boses. Sabihin mo sa kanya na hindi malaking bagay. Sabihin mo sa kanya na itigil ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humihingi siya ng tulong sa akin. Naging tahimik na naman ang buong bulwagan. Lahat ay nanonood, naghihintay. Lumapit pa sa akin ang tatay ko. Nagbago ang tono niya. Mas malambing, maingat. Nagkamali kami. Sabi niya, pero ito ang buhay ng kapatid mo. Huwag mong hayaang masira ang kasal. Dahil sa isang sandali, mabilis na dagdag ng stepmother ko. Pakiusap, sabihin mo lang. Iginagalang ka niya. Makikinig siya sa iyo. Tiningnan ko silang lahat. Ang mga taong dati ay nagtapon sa akin, ay ngayon ay nakatayo sa harap ko at humihingi ng tulong. Dahan-dahan, tiningnan ko ang stepsister ko. Perpekto ang makeup niya. Perpekto ang damit niya. Pero puno ng takot ang mukha niya. Pakiusap. Bulong niya. Huwag mong hayaang iwan niya ako. Sa isang sandali, tahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita ako kalmado, simple. Wala itong kinalaman sa akin. Natigilan silang lahat. Tiningnan ko ang mapapangasawa niya. Desisyon mo ito. Sabi ko. Hindi sa akin. Tumango siya ng dahan-dahan na parang alam na niya iyon. Pagkatapos ay umatras ako. Lumikha ng distansya sa kanila. Sa sitwasyon, sa nakaraan, umiling ang stepsister ko. Sa wakas ay tumulo ang luha. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, bulong niya. Pero nagawa ko na. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, hindi sa galit, kundi sa pagsasabi lang ng wala. Sinubukan ng tatay ko ng isang beses pa. Hintay, sabi niya, pero hindi ako tumigil. Humarap ako at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Wala nang tumatawa ngayon. Wala nang nagsasalita. Sa likod ko, naririnig ko siyang umiiyak. Basag ang boses, ang perpektong kasal niya ay gumuho. Pero hindi ako lumingon dahil may mga bagay na hindi na kailangan ng pangalawang pagkakataon. At may mga tao na ang halaga mo ay mauunawaan lang nila kapag huli na, kaya naglakad ako palayo ng tahimik, kalmado, tulad ng pagtayo ko kanina. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako invisible. Ako ang taong hindi nila makakalimutan, kung minsan, ang pinakamalakas na tugon ay ang katahimikan. Huwag kalimutan ang iyong halaga, kahit sino pa ang humamak sa iyo.